Gusto naman. Kaya mga kabayan, ako'y naririnig na naman at papakita naman ako sa inyo isang masarap na lutaw. Isda naman ngayon ang lulutuin natin. Aring maliputong aray, mga kabayan, nabili ko sa palengke sariwa-sariwa naman. Pahinga muna sa mga karne-karne. At ngayon nga, ito ating piprepara na. Nalinis na natin yan. Ay di tayo magluluto ng sinigang na maliputo na mas pinasarap natin. Ayan ho, matapos nating hugasang gayan ay di ating pagpuputol-putulin iyan. Siyempre, ilan din naman ang lalantak di para kanya-kanyang piraso agad. Yan ha, ating mababaakin yung papagayaan mga kabayan. Ikaw naman itong isdang ito. Medyo may presyo din naman kung mabibili pero sulit naman ho at talagang namang napakasarap ng lasa nito. Malinalin naman ho at pinupukpok at mahirap namang baakin ng papagayaan. Ayan mga kabayan. Meron tayo 5 pirasong papagayan, hindi pag napagtigisahan, hindi makakalantak na. Yung sabaw, ay nakaw, ay sulit. Igop abaw ka diyan. Ating nuga sa maigit, nililinis, para hindi malansa ang ating isdang iyan. Hindi ko baga kung ano itawag diyan, kung maliputo o muslaw, basta hindi parang halos magkapamilyalaan naman yung mga isdang iyan. Ngayon ating lalagyan muna ng asin niya, ng papagay, ibababad natin ng mga 30 minutes. Yan ho, bago natin isig ang iyat ng medyo nakakameron na rin ng lasa. Ngayon, magutay na tayo maglutaw. Tayo merong inihandang hugas bigas pa rin. Napakasarap din sa mga sinigang. Hindi ating pakukuluan din diyan. At ating lulutuin na itong ating sinigang na muslaw ni Sir Buyay. Nakaw mga kabayan, mapapaigop abaw kayo pagkagarin naman ng itong ating mga paase, mga panimplang may sibuyas, bawang, kamatis, paminta at asay na iyan. Pampalasa natin dito sa ating sinigang. Yan ho. At maaari medyo matagal-tagal din muna nating paangin ng mga palasang iyan nang makuha talaga natin yung flavor niyan at nagkukuloan ng papagayaan. Yan ho, sa inyong mapapanuro na yan. Ngayon, may mga impurities yan, siyempre. Ay ating tatanggalin yan. Hindi mo natin kailangan yan. Sino bagang umorder diyan? Yan ho. Ito na, mga kabayan. Gaya yan agad ang sarap. Wala pa yung mga sahog. At ito, galing sa tanim ni Kabayan Commander Mamilisa doon sa likod bahay. Yung mga inaraw-araw na talong na yan. Yan bago ko sinahog na papagayaan. Ay bago ko inilahok ay talagang aking saka ko ginayat pagka talang isasahog na hindi ho nangingitim yung ating talong. Yun ho ang technique mga kabayan. At ito, mga pinagtangkayan ng kangkong. Makunat-kunat siya natunog sa ngipin. Kaya gusto ko medyo malambot-lambot yan. Ating ilalagay na rin. Siyama-siyama na hindi yan mga kabayan. Inuuna natin yung mga patitigas, siyempre. Magunahin natin yung malambot, di malulugnot iyon. Common sense lang yaon kung tawagin. Ito naman, sitaw. Isa pa itaw. Ayaw ito ng mga malutong-lutaw at talagang pag kinakagat ay natunog sa ngipin, nakakangilaw, nalangit-ngait mga kabayan. Kaya gusto ko medyo malambot-lambot din ang karik ito. Isa pa ang inay ay siyempre bibigyan mo pagka matigas ang gulay. Nagagalit siya. Para daw ayaw ipakain sa kanya, kitang nahihirapan na nga siyang kumagat. Ayaw, talaga naman. Mga kabayan, napakasarap ng ganito sinigang. Ngayon, meron tayong labanos niya, puting-puti. Kasi puti na ang buday. Meron pa rin mga siling habang papagay ang pang sinigang, mga pandinugan. Yan para sa ating nilulutong iyan. Mga kabayan, kita nyo baga. Parang pwede na. Wala pa yung isda. Isa dyan naman yung masarap mga kabayan, yung mga ganyan sinigang. Kahit naman anong isda, bagahaw, yan naman ay isa sa mga paborito natin. At ito pa, galing din doon sa tanim ni Kabayan, Commander Mamilisa, yung mga ukurang iyan. Na noong ako'y matagal na panahon hindi nalantak yan. Sakala ako natutong lumantak na yan. Dahil sa bungso ko noon na si Kabayang Brite. Ako'y na-challenge, ako'y pinakain din. Nagustuhan ko na rin yung ukurang yan. Siyempre, pampatingkad ng asim niyang ating sinigang, nagagaya tayo mga 1 kutsarang sampalok mix na yaan. Pwede naman ang damihan niyo yung kamatis kung pwede naman. Yan. At ito na yung mga isda natin. Nakita niyo bagay sariwa-sariwa talaga. Kaya ako nabili-bili.
isang piraso, 300 piso yung isang yaon mga kabayan. Kasabay ho yan nung aking pinakita sa inyong pesang lapu-lapo. Yun ho, magkasabay yung binili yun. Yan, mga kabayan. Tunay. Pagkagat na yung iyong laluntakan, ay walang orasan. Pwede sa tanghalian, pwede sa hapunan. Kung gusto niyo meriendahin nyo day, inyo papakain, di po pwede day. At yung binabalik-balik lang yung isda, syempre, mga kabayan, para talagang magandang pagkapagluto natin. Ito, ating tinimusan ay kulang pa sa alat. Ating dadagdagan ng mga isang kutsaritang asin. Iyan, mga kabayan. Yan sa mga sinigang, ayaw ko din man yung saksakan ng asim, tabi sa kuway, ewan ko baga. Pagkat sa mga restaurant, mga nakakainan namin, ano gayit mong mga sinigang, tabi sa kuway, mga suka ng asim. Na-overpower na yung kabuong flavor, puro asim na lang na titimusan mo. Yan, ating sinahog na rin yung mga pinagdahunan niyang ating kangkong. Napakasarap din mo sa sinigang niyang kangkong, mga kabayan. Ulitin ka ho, yun yung mga paasim. Hindi naman ho maganda sa sinigang yung sobrang asim dahil natatalo na ho yung kabuang flavor. Dapat balance sila ang mga lasa, yung alat, yung asim, may karikit na linamnam at may karikit na tamis base sa mga ginagamit natin pang panimpla. Ngayon, dito, siyempre napakasarap din sa mga sinigang mustasa. Galing din sa tanim ni Kabayang Commander Mami Lisa, di ba gahaw? Napakalinamnam diyan. At meron niyang distinct na lasa na nakakapagpatanggal ng umay. Yan hong mustasang iyan. Nung una ako hindi mahilig maglahok niyan sa mga sinigang at yung ginagawa ko lang parang insalada. Pero nung natutunan ko rin sa sinigang ay napakasarap naman nga. Nabubululi ako parang lalaway. Pinatay na natin ng apoy at may carry over cooking pa yan. Baka ma-overcook naman yung mga gulay natin. Hindi rin maganda pagka malalambot. Kailangan may ligat pa din. May karikit na crunch. Pero huwag namang yung makunat. Ayan, tunay. Pinaikot-ikot na lang ng karikit yung ating sinigang na maliputong iyan o sinigang na muslo. Basta kung ano mang isda yan, magkapareho lang naman ang aking tingin doon sa dalawang klase ng isda ngayong malipot at muslo Ayan tapos may kasagpi pang pagarne. Niluto naman ni Kabang Commander Mami sa kanyang garlic butter shrimps na are. Hindi bagay salve na salve ang aming tanghali ay palakpak na yung aking bunsong si Prito. Paborito yung hipon. Ay kayang ubusin niya. Kita niyo bagay mga kabayan. Ay talaga namang napakasarap din mong luwantak ng hipon ng aking si Bunso Kunuloy. Ay kita niyo ito mga kabayan. Ating sinigang na maliputaw. Ay naku, panalong-panalaw. Igop about tayo din mga kabayan. Sana isang araw kayo makapagluto rin ng papagarne at kako naman nga sa inyo. Ay sulit naman sa presyo. Ay subukan yung sa restaurant kainin iyan. Ay baka yung isang piraso yung mga nasa 800 o baka higit pa. May nakainan sa Tagaytay. Sinigang na hipaw na naman. Ay 6 5 piraso ang lamang. Tabi sa kuway ginto pero ito mga ganito. Ako, pagka ako'y nagluto, pagka sa bahay, ay sulit na sulit. Mga kabayan, yung inyong babayarang isda sa palengke. Ay sa restaurant yan, baka hindi lang wawalundaan niya kung inyong orderin yung isang pirasong yan. Sa Marsipaw, lanta ka na mga kabayan. Sana hinaibigin itong ating bidyong ito ngayong araw na ito mga kabayan. Sana abangan nyo pa rin lagi yung ating mga susunod na videos. At ako naman halos araw-araw, every other day, nagpipilit mag-upload ng mga bagong videos. Yung mga cooking videos natin, paminsan-minsan may mga intermission number na videos. Tulad nung birthday nung aking si Kabayo Commander Mamili sa inyong sana'y napanood din. Kung nagselebra kami nung 50th birthday ng aking asawa. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!